Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Gising na po o para sa may mga pasok sa eskwelahan o opisina dyan, aba kailangan na pong bumangon para hindi kayo malate. At dahil nasa unang buwan tayo ng tinatawag natin na Burr Months, I'm sure marami na pong excited para sa Pasko. Kaya naman ngayon pa lang mas maganda kung sisimulan na rin natin ang pagpaparamdam sa bawat isa ng Spirit of Christmas. Sa mga ganitong panahon po, dapat lalo tayong gumawa ng mabuti at makapagpasaya ng ating kapwa. Kaya naman kami po sa Panahon TV hindi lang update sa panahon ng hatid, kundi iba't ibang impormasyon na magagamit natin sa ating pamumuhay. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayon Tuesday morning, September 3, 2013, ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa ating kasaysayan, inaalala po sa araw na ito ang pagkakalimbag ng unang issue ng La Independencia na naganap po noong September 3, 1898. Ito ang naging instrumento natin para maipahayag ang mga pangyayari noong Philippine Revolution laban po sa Espanya. Si General Antonio Luna ang naging founder at editor ng La Independencia. Pero dahil po sa military duty si General Luna, ipinalit muna sa kanyang posisyon si Rafael Palma. Nailimbag po ang huling issue ng La Independencia noong November 11, 1900s. Ayan, isang mahalagang parte ito ng ating kasaysayan dahil isa po ito sa mga paraan na nagbigay daan para maipahayag ang ating saloobin at mga karanasan para po makamit ang ating kalayaan. Ngayon naman po, para po ihatid na po sa atin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, makakasama po natin si Mr. Hener Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Good morning, Amor, mga kababayan. Magandang umaga po. Mr. Kitlong, kahapon po na napansin ko talagang mainit po yung ating panahon. Ano po ba yung naging sanhi nito at magpapatuloy ba ito ngayong araw na ito? At ano po ba yung inaasahan natin na weather forecast para ngayong araw ng Martes? Well, sa ngayon po, nangingibabaw po sa ating bansa ngayon o nakaka-apekto sa ating bansa ngayon ito pong ridge of high pressure area. Kahit maasahan po natin buong bansa po yan, magiging maganda po o kaya bahagyang maulap lamang po ang mararanasan. Maliban na lamang po sa mga pulo-pulong pag-ulan pagdating po yan ng hapon o kaya ay sa gabi. Ayan, magandang balita para sa ating lahat yan dahil generally po mga kababayan ay maituturing na po natin na maganda po ang ating mararanasang panahon para po sa araw na ito ng Martes. Pero syempre bilang paghahanda po ay mag-monitor pa rin po tayo lagi sa mga ulat panahon. Tulad nga po na nabanggit ni Mr. Kitlong, meron pa rin po mga isolated cases na mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At eto naman po Mr. Kitlong, paano po ba nagdudulot ng mainit na panahon itong ridge ng high pressure area na ito at meron po bang punto na nagiging masama na po yung epekto ng weather system na ito? Well, ang ridge of high pressure area, nagiging easterlies po yung hangin natin na nakaka-apekto po sa ating bansa. Kumbaga, nanggagaling po ng Pacific Ocean. Nanggagaling po ng Pacific Ocean, ito pong hangin na umiiral sa ating bansa. Alam naman natin ang dagat po ay mainit po yan. Kaya't pagdating po sa ating bansa, mainit po yung mararamdaman natin. Bukod pa ho doon, konti pong mga kaulapan ang makikita o ito po yung nakaka-apekto o nakakasara o nakakabangga dito po sa mga init na nanggagaling po sa ating araw, kaya lalo pong umiinit ang ating temperatura. Nagiging masama po ang epekto ng high pressure area pag ito po ay nasa malalamig na lugar, gaya po ng Canada, pag nagkaroon po ng snow doon, meron po silang tinatawag na snow storm. Atin pong isipin na hindi po nabubuo ang bagyo kung may malamig na lugar o kaya nag-snow. Subalit dahil po malakas ang hangin na dinudulot ng high pressure area, nagiging malakas po ang hangin kaya kahit na po may snow,
asahan po natin o nangyayari po yan. Nung mga nakaraang buwan po, mayroon po tayong nabalitaan sa mga malalamig na lugar na nagkaroon po ng snowstorm. Hindi po yung dulot ng bagyo, kundi dulot po yun ng high pressure area. Dito naman po sa ating bansa, pagdating po ng pagdating po ng October o kaya ay December, meron po tayong nilalagay na gale warning dito po sa may northern Luzon dahil po yan sa malakas po yung high pressure area na nanggagaling po ng ating bansa. Pag malakas po yung hangin, naapektuhan po yung karagatan at lumalaki po yung pag-alo ng karagatan. Ayan, meron naman po tayong natutunan at dagdag kaalaman po para sa ating lahat itong naibahagi ni Mr. Kitlong tungkol nga po dito sa snowstorm na pwede pong maranasan sa mga malalamig na bansa. At eto naman po, hanggang kailan naman po kaya natin mararanasan yung magandang panahon dulot po nitong rich and high pressure area? Magpapatuloy po ba ito hanggang sa Biyernes? Well, base po dito sa numerical model na ginagamit natin, ganoon din po sa mga datos ng ating mga kagamitan na ginagamit, posible po na magkaroon po ng low pressure area na papasok po manggagaling po dito sa Pacific Ocean. Bukas po yan o kaya ay Huwebes ng umaga na maaari po makaapekto sa ating bansa. At ito po ay dadaan dito po sa may Central Luzon at may posible po na maging bagyo po ito pagdating po dito sa may West Philippine Sea. Ayan po mga kababayan, narinig naman po natin na posible po na meron na naman tayong bantayan na panibagong sama ng panahon o low pressure area. Kaya po mukhang panandalian lang po itong magandang panahon na ating mararanasan. Kaya po tutok lamang sa Panahon TV kung ano po yung mga pagbabago o development dito po sa posibleng maging low pressure area. At eto naman Mr. Kitlong, dahil tayo po ay nasa unang buwan na nga po ng Burr months, I'm sure marami na pong magtatanong, kailan po ba natin mararamdaman itong lamig ng simoy ng hangin dahil po di ba po nagkakaroon po tayo ng transition period. Ito po ba ay magsisimula na ngayong buwan na ito? Opo, ang transition period po ay nag-umpisa yan ngayon pong buwan ng September at hanggang sa katapusan po yan ng Oktubre. Bali pagdating po ng Oktubre, kung makakatapusan po yan ng Oktubre, doon na natin po mararamdaman itong tinatawag na amihan. So balit ang unang makaka-apekto po dito ay dito po sa may northern Luzon. Dito muna sila makakaranas ng malamig na temperatura at pagdating po hanggang December o January, aabot na po yan hanggang sa may southern Luzon. Okay, September to October po ang nabanggit ni Mr. Kitlong na transition period, kaya po tayo po ay maghanda na dahil malapit na rin po nating maramdaman ito pong lamig ng simoy ng hangin dahil po mula po sa hanging habagat tayo po ay malapit ng pumasok dito po sa tinatawag natin na northeast monsoon o yung hanging amihan. Ayan, maraming salamat po Mr. Kitlong sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga reminders para sa ating mga kababayan? Opo, sa ngayong araw po medyo may kainitan po yung temperatura na mararanasan natin, mga 31 hanggang 33 degrees Celsius po mararanasan natin ngayon. Kaya't mas mainam na magdala po tayo ng payong at magdala na rin po tayo ng tubig na maaari po nating inumin. Mainit pa rin po talaga ang araw na ito. Ayan, maraming salamat po Mr. Hener Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:44 AM at lulubog naman po yan 6:06 PM. Ang moonrise po natin ay 3:38 AM, moonset naman po natin ay 4:26 PM, illumination po natin ay 6% at para naman po sa ating face of the moon sa darating po na September 5, magkakaroon po tayo ng new moon. Para naman sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 8:13 AM, yan po ay 1.11 meters. At ang low tide po natin ay 4:21 PM, yun naman po ay 0.15 meters. Time check muna tayo, Philippine Standard Time po natin ay 5:08 ng umaga. Marami pang dapat malaman kaya magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.